Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Kumba. Halina't simulan na natin. Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang malawak na maladesyertong lugar sa South Africa na tinatawag na Great Karoo. Napakabihira ng ulan sa lugar na ito at palaging may mga mapanganib na mababangas na hayop sa paligid. Dahil sa patuloy na banta, nagpasya ang isang grupo ng mga zebra na mamuhay ng magkakasama bilang isang hiwalay na tribo kung saan tanging mga zebra lamang ang pinapayagang manirahan at walang ibang hayop ang maaaring pumasok. Upang maprotektahan ang kanilang sarili, pinalibutan nila ang buong teritoryo ng matutulis na tinek upang hindi madaling makapasok ang mga mandaragit. Isang araw, may isang zebrang biglang tumakbo papunta sa tribo at masiglang sumigaw na nanganak na silang isa. Silang isa at ang kanyang asawa na si So ay kapwa kabilang sa tribong zebra. Nang kumalat ang balita, nagmadaling nagtipon ang lahat upang makita ang bagong silang na sanggol. Ngunit nang makita nila ang bata, laking gulat ng lahat. Hindi siya katulad ng ibang zebra. Kalahati ng kanyang katawan ay walang kahit isang itim na guhit. Dahil dito, maraming zebra ang nagtawanan at pinagtawanan ng sanggol. Inaasar nila siya at sinasabing mukha siyang kalahating kambing at hindi kabilang sa tunay na mga zebra. Lubos na nasaktan ang sanggol, ngunit inaliw siya ng kanyang mga magulang at sinabi, "Ano man ang itsura mo, ikaw ay anak namin." Pinangalanan nilang isa ang kanyang anak na Kumba, na ang ibig sabihin ay ang hindi kailanman sumusuko. Nang marinig ni Kumba ang kanyang pangalan, nakaramdam siya ng saya at pagiging espesyal. Gayunman, hindi lahat sa tribo ay tinanggap siya. May ilang zebra ang nagbulang-bulungan na sinumpa raw si Kumba at ang kanyang kapanganakan ay nagdala ng panganib sa buong tribo. May ilan pang nagsabing ang pagkakaroon ng guhit sa kalahati lamang ng katawan ay palatandaan ng kasamaan at dahil sa kanya, tumigil ang ulan. Naniniwala silang mula nang ipanganak si Kumba, unti-unti na ring natutuyo ang kanilang pinagkukunan ng tubig. Dito natin nalaman na ang mga zebra ay hindi kailanman lumalabas ng kanilang teritoryo dahil sa takot sa mababangas na hayop. Sa loob ng kanilang lugar, iisa lamang ang maliit na lawa at iyon lang ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Ngunit dahil sa matinding init, mabilis na natutuyo ang lawa. Kaya nagpasya ang mga zebra na minsan lamang sa isang araw uminom ng tubig upang tumagal pa ang natitira. Habang patuloy ang pag-init at lalo pang lumiit ang lawa, kumalat ang takot sa tribo. Naniwala silang kapag tuluyang natuyo ang tubig, mamamatay silang lahat. Muli nilang isinisi ang lahat kay Kumba. Isang araw, pumunta si Kumba sa lawa upang uminom, ngunit muli siyang pinagtawanan ng ibang zebra. Tinukso siya at sinabing hindi siya mukhang tunay na zebra dahil wala siyang kumpletong itim na guhit tulad nila. Labis itong nakasakit sa damdamin ni Kumba. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya at hindi kabilang, kaya malungkot siyang lumayo. Sa sandaling iyon, may lumitaw na tipaklong sa kanyang harapan. Gumuhit ito sa lupa na tila isang mapa, na parang may gustong ipaliwanag kay Kumba. Hindi lubos na naunawaan ni Kumba ang sinasabi ng tipaklong, ngunit maingat niyang tiningnan ang kakaibang mapa, hindi niya alam na babaguhin ito ang kanyang buhay magpakailanman. Pagkaraan nito, nakarinig si Kumba ng mga boses mula sa labas ng bakod na may tinek. Nang sumilip siya, nakita niya ang ilang hayop na halos hindi na makatayo dahil sa matinding init. Nakiusap ang mga ito kay Kumba na bigyan sila ng kaunting tubig. Naantig si Kumba sa kanilang kalagayan at nagpasya siyang tulungan sila. Binuksan niya ang tarangkahan at pinapasok sila, upang uminom kahit kaunti sa lawa ng mga zebra. Ngunit nang makita ito ng ibang zebra, agad silang nagdatingan at itinaboy ang mga hayop palabas, kahit hindi man lang nakainom ng kahit isang patak ng tubig. Habang papalayo ang mga uhaw na hayop, may nakakatakot na nangyari. Biglang lumitaw ang isang leopardo na nagngangalang Fango at inatake sila. Napansin ni Fango si Kumba at sumugod din patungo sa kanya. Sa tamang oras, mabilis na isinara ng ama ni Kumba ang tarangkahan at napigilan ang leopardo na makapasok. Ligtas si Kumba, ngunit huli na ang lahat. Galit na galit ang mga zebra at sinisi siya sa nangyari. Sinabi nilang dahil sa kanyang pagkakamali, muntik nang makapasok ang isang mandaragit at naligay sa panganib ang buhay ng lahat. Labis ang guilt at hiya na naramdaman ni Kumba. Hindi niya kayang harapin ang sinuman kaya mag-isa siyang lumayo, sinisisi ang sarili. Nang makita ng kanyang ina ang kalagayan ni Kumba, sinundan niya ito at ikinwento ang isang lumang alamat. Ipinaliwanag niya na libu-libong taon na ang nakalipas, ang mga zebra sa lupang iyon ay wala pang itim na guhit. Isang araw, may isang zebra na nakatagpo ng isang mahiwagang lawa. Nang maligo ito roon, biglang lumitaw ang mga itim na guhit sa kanyang katawan. Nang makita ito ng ibang zebra,
isa-isa silang tumalon sa lawa hanggang sa lahat ay magkaroon ng mga guhit. Habang nakikinig si Kumba, biglang may nabuo sa kanyang isipan. Naalala niya ang kakaibang mapa na iginuhit ng tipaklong. Agad siyang bumalik at muling tiningnan ang mapa. Ngayon, lubos na siyang naniwala na ang mapang iyon ay patungo sa mahiwagang lawa na tinutukoy ng kanyang ina. Napuno ng pag-asa si Kumba at nagpasya siyang simulan ang kanyang paglalakbay. Ngunit bago siya umalis, nagpunta siya sa kanyang ina upang magpaalam. Doon niya natuklasan ang isang trahedya. Pumanaw na ang kanyang ina dahil sa matinding karamdaman. Lubos siyang nadurog sa nakita. Ngunit sa halip na damayan siya, muli siyang sinisi ng mga zebra. Tinawag siyang malas at sinabing dahil sa kanya, namatay pa ang kanyang ina. Hindi na kinaya ni Kumba ang sakit at galit ng lahat. Iniwan niya ang tribo magpakailanman, determinadong hanapin ang mahiwagang lawa. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang Sorrow na magiliw makipag-usap sa kanya. Ang totoo, balak siyang kainin ng Sorrow at nilinlang siya sa pagsasabing alam nito ang daan patungo sa mahiwagang lawa. Ang pangalan ng Sorrow ay Skulk. Habang naglalakbay sila, nakatagpo nila ang isang malakas na wildebeest na si Mama V at isang ostrich. Dahil dito, kinabahan si Skulk at lihim na tinawag ang iba pa niyang kasamang Sorrow upang salakayin silang tatlo. Ngunit nagkamali siya ng husto. Napakalakas pala ni Mama V at natalo niya ang lahat ng Sorrow. Dito natutunan ni Kumba ang isang mahalagang aral, na sa kagubatan, delikadong magtiwala agad dahil lahat ay nagsusumikap lamang na mabuhay. Mula noon, nagtiwala siya kina Mama V at sa ostrich na itinuring siyang tunay na kaibigan. Ibinahagi niya ang kanyang layunin na mahanap ang mahiwagang lawa upang magkaroon siya ng kumpletong guhit. Samantala, muling lumitaw si Fango. Natuntun niya ang Sorrow at pinilit itong sabihin kung nasaan si Kumba. Matapos malaman ang lahat, sinundan ni Fango si Kumba sa pamamagitan ng kanyang amoy. Sa ibang lugar, nakahanap sina Kumba ng ligtas na pahingahan. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay ayon sa mapa, na nagsasabing kailangan nilang hanapin ang tatlong matataas na burol. Samantala, sa tribo, iniisip ng ama ni Kumba na patay na ang kanyang anak. Ngunit sa kabilang banda, si Kumba at ang kanyang mga kaibigan ay tuluyan ng nakarating sa mahiwagang lawa na ipinakita ng mapa. Napuno ng matinding saya si Kumba nang makita niya ang lawa. Ang ostrich ang unang pumasok sa tubig, ngunit paglabas niya ay walang nangyari. Dahil dito, naniwala si Kumba na baka sa mga zebra lamang gumagana ang mahika. May pag-asang pumasok siya sa lawa, ngunit walang nagbago. Walang lumitaw na mga itim na guhit sa kanyang katawan. Lubos na nadurog ang puso ni Kumba. Muli niyang naramdaman ang pagkabigo at panghihina. Nagsimulang tumawa ang mga hayop sa paligid at ibinunyag ang totoo. Isa lamang pala itong biro. Wala talagang mahiwagang lawa. Sa parehong sandali, dumating ang isang grupo ng mga turistang tao. Namangha sila nang makita si Kumba dahil hindi pa sila nakakakita ng ganitong kakaibang zebra. Mabilis silang sumakay sa kanilang mga sasakyan at hinabol si Kumba upang hulihin siya. Tumakbo si Kumba ng buong lakas upang iligtas ang sarili, ngunit kalaunan ay nahuli rin siya ng mga tao. Mula sa malayo, isang kuneho ang nakakita sa lahat ng nangyari. Nais niyang tulungan si Kumba kaya bigla siyang tumakbo at tumalon sa salamin ng sasakyan. Nawala ng kontrol ang driver at tumagilid ang sasakyan. Sinamantala ni Kumba ang pagkakataong iyon at nakatakas. Sa wakas, malaya na siya mula sa pagkakabihag ng mga tao. Sa susunod na tagpo, nilapitan ng kuneho si Kumba at sinabi sa kanya ang isang napakahalagang bagay. Ang itim na agila lamang ang nakaaalam ng katotohanan tungkol sa mahiwagang lawa. Nang marinig ito, nagpasya si Kumba na hanapin ang itim na agila. Muli, pinili ni Mama V at ng ostrich na samahan siya sa kanyang paglalakbay. Samantala, gumawa ng isang mahalagang desisyon ang tribo ng mga zebra. Matapos ang matagal na panahon ng paghihirap na walang ulan, napagtanto nilang ang pananatili sa likod ng mga bakod na may tinik ay magdadala lamang sa kanilang kamatayan. Kaya sa unang pagkakataon, iniwan ng buong tribo ang kanilang teritoryo upang maghanap ng tubig. Sa parehong panahon, patuloy na sinusundan ni Fango ang amoy ni Kumba at unti-unti siyang papalapit. Pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na paglalakbay, sa wakas ay narating ni Kumba ang teritoryo ng itim na agila. Bago pa siya makalapit, hinarang siya ng maliliit na hayop at binalaan na napakapanganib ng itim na agila. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang lumitaw ang agila mula sa likuran at inatake siya. Bago pa tuluyang mapatay si Kumba, ikinwento niya ang buong buhay niya sa agila. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga nawala sa kanya,
at ang dahilan kung bakit niya hinahanap ang lawa. Pagkatapos nito, ibinunyag ng Agila ang tunay na lokasyon ng mahiwagang lawa, ngunit may kakilakilabot na kapalit. Ang lawa ay matatagpuan malapit mismo sa tirahan ni Fango, kaya tiyak na muli niyang haharapin ang leopardo. Ikinwento rin ng itim na agila ang nakaraan ni Fango. Noong bata pa si Fango, nasira ang isa niyang mata at dahil dito ay kinutya siya ng ibang mga leopardo. Ngunit sa kabila ng kahinaang iyon, nagkaroon siya ng napakahusay na pangamoy na kayang subaybayan ang biktima mula sa malayong distansya. Dahil dito, naging isa siyang napakadelikado at bihasang mangangaso. Kahit alam ni Kumba ang panganib, wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Nakita rin natin ang Kunhong minsang tumulong kay Kumba. Tinipon niya ang lahat ng kanyang kaibigan at nagpasya silang tumulong din kay Kumba. Sama-sama silang naghanda upang sundan siya. Nang malaman nina Mama V at ng ostrich na patungo si Kumba sa lugar ni Fango, sinubukan nila siyang pigilan, ngunit hindi siya nakinig. Determinado, iniwan niya sila at nagpatuloy mag-isa. Hindi nagtagal, dumating si Fango at inatake sina Mama V at ang ostrich. Sa takot, napilitan silang ibunyag kung nasaan si Kumba. Muling hinabol ni Fango si Kumba. Matapos umalis si Fango, napagtanto nina Mama V at ng ostrich ang kanilang pagkakamali. Nagpasya silang itama ang kanilang ginawa at tulungan si Kumba kahit anong mangyari. Sa susunod na tagpo, mag-isa nang naglalakbay si Kumba. Matapos ang mahabang lakbayin na walang tubig, bumagsak siya sa isang tigang na lugar dahil sa sobrang pagod. Unti-unti nang pamipikit ang kanyang mga mata nang bigla niyang makita ang isang hayop na papalapit. Isa pala itong kambing na minsan niyang tinulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig. Ngayon, ibinabalik ng kambing ang kabutihang iyon. Pagkatapos, inihatid siya ng kambing patungo sa mahiwagang lawa. Kasabay nito, nagtipon-tipon ang maraming hayop sa kagubatan. Pinagbuklod ng kabutihan, sama-sama silang kumilos upang tulungan si Kumba. Upang marating ang lawa, kinailangang dumaan si Kumba sa isang madilim na kuweba at pumasok siya roon ng mag-isa. Dumating ang ibang hayop sa labas ng kuweba, ngunit biglang may sumiklab na apoy na hamarang sa daan at pumihil sa kanila. Nagpasya si Mama V na pasukin ang kuweba mula sa likuran upang mabuksan ang daan, ngunit kahit anong lakas niya ay hindi niya ito nagawa. Sa loob ng kuweba, matapos harapin ang napakaraming panganib, sa wakas ay narating ni Kumba ang lawa. Sa mga pader ng kuweba, nakita niya ang mga sinaunang guhit ng mga zebra na nagsasalaysay ng kanilang kasaysayan. Biglang lumitaw si Fango. Sa takot, pinakinggan ni Kumba ang ibinunyag nito. Noon pa man, may isang hula na nagsasabing may isi silang na zebra na may kalahating guhit. Kapag nakain ni Fango ang zebrang iyon, gagaling ang kanyang nasirang mata at lalo pa siyang lalakas. Sa takot, sinubukang tumakas ni Kumba, ngunit inatake siya ni Fango. Sa huling sandali, tumalon si Kumba sa lawa upang iligtas ang sarili. Sumunod si Fango at pareho silang nahulog sa tubig. Sa ilalim ng lawa, naganap ang isang matinding laban para sa buhay. Dahil sa kanilang pakikipaglaban, nagsimulang mabasag ang mga bato sa kuweba at bumukas ang pasukan. Bumulwak palabas ang napakaraming tubig at binahaw ang paligid. Sa gilid ng bangin, sa huling sandali, tinulak ni Kumba ang batong tinatapakan ni Fango. Nawalan ng balanse si Fango at nahulog sa kailaliman. Nabagsakan siya ng malalaking bato at namatay. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Gumuho ang kuweba at nahulog din si Kumba. Natabunan siya ng mga bato. Agad na nagsama-sama ang mga hayop at nailigtas siya mula sa ilalim ng mga bato, ngunit hindi siya gumagalaw. Akala ng lahat ay patay na siya. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumayo. Buhay si Kumba, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ito. Kahit nahulog siya sa lawa, hindi siya nagbago. Wala pa rin siyang kumpletong itim na guhit. Ibig sabihin, hindi kailanman totoo ang alamat tungkol sa mahiwagang lawa. At gayon paman, sa huli, tinanggap at iginalang ng tribo si Kumba. Dahil sa kanya, bumalik ang tubig, nabuhay muli ang lupa, at umulan muli. Higit sa lahat, tuluyan nang nawala si Fango at ligtas na ang lahat. Napagtanto ni Kumba ang isang mahalagang katotohanan. Hindi man siya maging katulad ng ibang zebra, hindi ibig sabihin noon ay mahina siya. Ang pagiging kakaiba ay hindi sumpa. Ito ang kanyang pinakamalakas na sandata.